Third person's pool. Can't I have him again? Seryosong tanong ni Isabel kay Georgina. The president's wife became speechless for seconds. Dahil na rin siguro sa tanong sa kanya ng dalaga. I'm sorry, pero hindi ko pinamimigay ang asawa ko, prodebag ko nga pinagdadamot ko sa iba, ang asawa ko pa kaya, naiinis haturan ni Georgina sa dalaga. Georgina isn't really good at controlling her temper, but she's trying her best para hindi supalpalin ang bunganga ng dalaga dahil sa mga salitang binitawan nito. She don't want to make a scene. Mrs. President, masyado ka namang seryoso. I was just joking, bawi ng dalaga sa sinabi, nang mapansin nito na hindi maganda ang aura ng kaharap niya. Georgina fake a smile, jokes are half meant, Miss Isabel. Makahulugang tura ni Georgina, bago iwan ang dalaga sa kinauupuan nila, at nagtungo kay Jackson, na ngayon ay nakayapos na kay Georgina. Agad na nag-iwas ng tingin si Isabel, nang maramdaman niya ang pagguhit ng sakit sa kanyang dibdib. It's been 3 years, but she's not still over him. Sobrang pinagsisihan niya, na dahil din sa sarili niyang kagagawan, ay nawala sa kanya ang lalaking kanyang pinakamamahal. And seeing Jackson happy in the other woman, broke her heart. Paul ulit niyang hinihiling, na sana siya pa rin ang mahal ni Jackson, but she is wrong. Fool to not know that Jackson, only see her as his friend now. Ate Belle, are you okay? It was Roland, who Saturday by her side, and asked her. Imbes sasagutin ang binata, ay tinanong niya rin ito pabalik. You love Georgina, right? Paano mo nakakayang makitang masaya siya? Sa piling ng iba, Roland looked at Georgina and Jackson, who's talking at the other side of the conference room. Have you seen the smile on her face? Kahit na anong gawin ko, hindi ko siya mapapangiti, kagaya ng pagngiti niya. Kapag si President Jackson ang kasama niya, seeing her happy, is more than enough for me to be happy also. Besides, I can still love her from afar, kung mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siyang maging masaya, kahit na hindi na ikaw, o hindi ikaw ang dahilan ng kasayahan niya. Roland tapped her shoulder. Let him go, para maging masaya ka na. Hindi ko kaya, mahal ko siya, Isabel answered. And wipe her tears. She smiles weakly at him. Wala namang nagbabawal sa'yo, na mahalin si Jackson. It's your choice, pero sana hindi ka gumawa ng bagay na magiging dahilan, para mahiwalay si Jackson sa babaeng mahal niya. Isabel left the conference room, while tears were flowing from her face, down to his cheeks. Pumasok siya sa isang cubicle ng comfort room, at dun siya umiyak ng umiyak, hanggang sa mabawasan kabalhit papaano, ang sakit na nararamdaman niya. When she finds out that Jackson married Georgina, she thought that it's only for publicity. Akala niya ay hindi nito mahal si Georgina, but seeing them together, now proved that her assumption is wrong. He loves her, he have moved on, while she's still stuck with her feelings for him. How great, right? Georgina POV. Ang laki na ng eyebags mo, matulog ka na kasi. Suhestyon ni Jackson sa asawa, pero umiling lang ako sa kanya, bago siya gawaran ng isang matamis na ngiti. Ayoko nga, sanay naman ako sa puyatan, ako na nga yung walang ginagawa, at saling pusa lang dito. Tas ako pa ang unang matutulog. Georgina reasoned out. It's 2 in the afternoon, at nasa dagat na naman ang Super Typhoon Delia, kaya may chance na muli na naman itong lumakas, at yun ang binabantayan ng Pangulo, at ng iba pang mga ahensya. Secretary Lim, kamusta ang casualty sa Polillo Island? Jackson immediately asked as the secretary entered the conference room. Estimated 1 million peso, ang casualty sa mga produkto ng isla, sa mga kabahayan, tinatayang 500 pamilya ang nawalan ng tirahan, but good news, wala pong namatay na taga-isla. Discuss the housing projects with the Vice President, ipakita nyo na lang sa akin yung mga madi-discuss nyo roon, at kung magkano ang kakailanganin natin. For the meantime, siguraduhin yung hindi kulang ang supply ng relief goods sa isla. He ordered, at agad na ding umalis ang lalaki. Everything will be fine. I was Georgina, who cheered him up.
and kiss him in his cheek that somehow made him smile. After nito, mukhang marami na naman akong kailangang gawin para sa mga kababayan natin. Georgina commented while yawning, I guess so. Wife sorry, he blurted out of the blue, that made her look at him with a confused expression pasted on her face. Sa pagkakatanda niya kasi, ay wala namang kasalanan sa kanya ang asawa, kaya nakakapagtaka na humihingi ito ng tawad sa kanya ngayon. For what? She finally asked. For ruining our vacation. Maikli at casual na sagot ni Jackson sa kanya. Marahan lang siyang umiling, at hinaplos ang pisngi ng kanyang asawa, you don't have to say sorry. Naiintindihan ko naman it's a call of your duty. Ilang minuto na silang tahimik na nakaupo, nang mapansin ni Georgina, na nakatulog na ang asawa habang nakasandal sa balikat niya ang ulo nito. He must be very tired, marahan niyang inalis mula sa hita niya, ang isang pulang kumot, at ikinumot yun sa asawa. Saglit niya pang pinagmasdan ng maamong mukha ng asawa, bago siya lamunin ng antok, at tuluyan ng makatulog. Nagising na lamang siya, dahil sa ingay, na para bang nagkakagulo sa paligid niya. Mula sa pagkakaupo sa sofa, ay nakahiga na siya roon ngayon, at wala na sa tabi niya si Jackson. The President is already talking with the Vice President, and her wife Leila Acosta is here too. Ilang saglit pa, ay naupo sila sa mahabang mesa sa gitnang bahagi ng conference room, habang nanatili siyang nakaupo sa sofa, at inoobserbahan lamang ang mga nangyayari. Can I sit? Isabel asked, with a smile on her face. Sure, you may. Sagot lang niya sa dalaga. I'm sorry about what happened earlier, na-offend ata kita, sambit ng dalaga. Umiling lang siya, at ginantihan din ito ng ngiti, huwag mo nang isipin yun. Parang bulang nawala ang mga ngiti sa lobby niya, nang marinig ang isang pamilyar na boses. What a nice scenery, the past and the present. Having a friendly talk isn't that nice. Leila blurted, and Saturday beside Isabel, Tita Leila naman wala na yon. It's all in the past, wala na akong chance kay Jackson. Isabel kidded and faked a laugh, Georgina on the other hand remained silent. I know it. All in the past now, but Isabel hiha, you and Jackson are the perfect couple, sagot ng matandang babae, na para bang sinasadyang iparinig, ang mga sinasabi niyang yun kay Georgina. Mrs. Acosta, kung wala ka ring magandang sasabihin, better shut your mouth, baka hindi ako makapagpigil, at ipalunok ko sayo ang gold chain ko Prada bag ko, singit ni Georgina. Iniripan niya ang matanda, si wala siyang class, at respeto. Leila retorted, ramdam na ang tensyon sa pagitan nila. Class. I think it's you who doesn't have it. Respect. You don't deserve it, Georgina hissed, before leaving the two of them in gasp. Buwisit talaga yung matandang hakluban na yun, akala mo kung sino. Ang sarap balatan ng buhay, at gawing chicharon yung balat. Asar na pumasok siya ng kwarto, at pasalampak na nahiga sa kama. She's tired, at ang pagsulpot ni Leila sa paligid niya, ang nakapagpadagdag ng stress na nararamdaman niya. Makulimlim pa rin ang kalangitan, at malakas pa rin na bumubuhos ang ulan sa labas, kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. She decided to take a warm bath, to relax herself, saka na lang ulit siya babalik sa conference room. Sana lang talaga pagbalik niya roon, ay wala na si Leila Acosta, na numero 1 asungot sa buhay niya. Habang nagbabad sa bathtub, ay narinig niya, ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Hindi naman siya nabahala, dahil bukod sa walang ibang pumapasok sa kwarto nila, ay marami ring mga security personnel ang nakakalat sa paligid. It must be Jackson, she thought to herself, before closing her eyes. Naalimpungatan siya, at namalayan na lamang niyang nakaidlip na pala siya, nang marinig niya ang boses ni Lieutenant Suarez, mula sa labas ng kwarto. Agad siyang umalis sa bathtub, at sinuot ang kanyang robe, bago lumabas ng CR, at pumunta sa pinto ng kwarto, para kausapin si Lieutenant Suarez. Bakit? Casual niyang tanong, habang nakasilip sa maliit na siwang ng pinto. Mrs. President, the Secretary of the SWD, wants to talk to you, at the
Conference room, pag-iimporma sa kanya. Okay, hintayin niyo na lang ako roon, magbibihis lang ako tapos, susunod na agad ako. Nakangiti niyang sagot L, bago isinara ang pinto. Agad siyang nagbihis ng disenteng damit, at mabilisang nag-ayos ng sarili. Nang sa tingin niyang maayos na ang kanyang itsura, ay lumabas na siya ng kwarto, at tinahak ang hallway pabalik sa conference room. Iho, you can't do this to us, kami ang pamilya mo. Isang tinig mula sa bakanteng kwarto, malapit sa library ang narinig niya, na para bang galit na nagsusumamo. Dala na rin ng kuryosidad na nanalaitay sa dugo niya, ay bahagya at marahan niyang binuksan ang pinto, ng pananggagalingan ng tinig. Laking gulat niya, nang masilayan niya kung sino ang nagtatalo sa loob. It was Leila Acosta, and Roland Acosta, at ang mas ikinagulat niya pa, ay ang natuklasan niya, na mag-ina pala ang dalawang ito, ang pagkakaalam niya kasi ag-ulila na si Roland. Mama, sinabing ayoko, hindi na ako papayag. Pa, nagamitin niyo ako sa kasamaan niyo. You can never ruin the president, using Georgina, I won't let that happen. Halos mabato ako sa kinatatayuan ko, nang marinig ko ang mga yon. They're plotting treason against Jackson, at ako ang gagamitin nilang pain. I snapped back into reality, nang mabitawan ko ang seradura ng pinto, dahilan ng paggawa nito ng ingay, na tiyak na nakaagaw sa atensyon nilang dalawa. Dali-dali akong tumakbo pababa sa hagdan. Hanggang sa makababa ako, at narating ang conference room. Agad na bumungad sakin si Isabel, pagkabukas ko ng pinto. Diyos ko! I shrieked. Tinitigan ko siya ng masama, habang hawak-hawak ko ang aking dibdib, at pilit na naghahabol ng hininga. L, sorry, I didn't mean to scare you. Mukhang pagod na pagod ka Komento niya, at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Nang makakuha na ng sapat na hangin ang katawan ko, ay tumayo na ako ng matuwid, at masuyo siyang nginitian. Oo, tumakbo na kasi ako papunta rito, baka kasi kanina pa naghihintay si Secretary Delphine ng DSWD, I answer, and smile once again, Tita Leila, Roland, saan po kayo galing? Kanina ko pa kayo hinahanap. Agad akong lumingon sa aking likuran. Mabilis na kumabog ang dibdib ko, nang makita kong papalapit na sila sa direksyon namin. May inayos lang kami sa opisina ni Eduardo, hiha. Nakangiting sambit ni Leila, habang masamang nakatingin sakin. Alam niya kaya, na ako yung nakikinig sa usapan nila kanina. Kailangang malaman ni Jackson ito, para mas makapag-ingat siya. Mrs. President, you look pale. Ayos ka lang ba? Agad akong napahawak sa magkabilang pisngi ko, nang mapansin ni Roland na namumutla daw ako. Which is totoo nga, kasi parang pinagpapawisan ako ng malamig. Oo, okay lang ako, pagod lang siguro ako. Sagot ko, at pilit nang umiti sa kanila. Leila and Isabel eyed me suspiciously, na para bang hindi sila naniniwala sa sinabi ko. Then you must take a rest, after talking to Secretary Delphine. Nakangiting wika ni Isabel. I nodded at her statement. Nauna na akong pumasok sa loob, agad na hinanap ng aking mga mata si Jackson, na abalang nakikipag-usap kay Vice President Acosta. Kailangan ko nang mabalan ang asawa ko, tungkol sa narinig ko kanina. Mrs. President, you're here. Shall we start discussing about our future plans, para matulungan ang mga pamilyang nasalanta ng bagyo? It was Secretary Delphine, who spoke from my behind. Tumanggo na lang ako, at imwinestre ko siya, na maupo kami sa isang bakanteng upuan. Sa totoo lang, wala akong masyadong naintindihan sa mga pinagsasabi ni Secretary Delphine, dahil preoccupied ang utak ko, nang nalaman ko kani-kanina lang. Hindi ko maintindihan, bakit gugustuhin ni Vice President, na pabagsakin at patalsikan sa pwesto si Jackson, samantalang magkaalyansa naman sila. They came from the same party list, at kung tama pa ang pagkakaalala ko, si Vice President pa nga ang nag-udyok kay Jackson, para ipagpatuloy ang plano niya, na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. I took a glance at Jackson, and Vice President Acosta, who's discussing something seriously. They were the perfect tandem, to lead this country, so, bakit may treason na magaganap? Tama ba ang iniisip ko, o mali lang ang pagkakaintindi ko sa mga narinig ko kanina?
Eduardo Acosta is a decent politician. Never pang nabahira ng kahit anong isyu ang pangalan niya, sa loob ng 3 dekada niyang pagiging politician. Kapag sinabi ko kay Jackson, ang mga narinig ko, baka hindi siya maniwala, kaya kailangan kong makahanap ng matibay na ebidensya. Mrs. President, okay ka lang ba? Nabali lang ang aking pag-iisip, nang muling magsalita si Secretary Delphine. Sorry, I was just thinking an important matter, can I just have a copy of your proposal? I asked back. Tumanggo na lang siya sakin, kahit na parabang nagtataka siya, sa kinikilos ko. Thank you very much. Just gave the copies to Lieutenant Suarez, siya na ang magbibigay nun sakin. Nakangiti kong wika, bago lumabas ng conference room, at pumunta sa pasilyo, kung saan tanaw ang ilog, na nakapaligid sa Malacanang. Ang daming mga bagay, at katanungan ang pumapasok sa utak ko, na hindi ko mahanapan ng sagot. Sa sobrang dami nila, hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong isipin. That moment, I started to realize that the political world is such a dangerous battlefield, whom you can trust no one aside from yourself. Dahil ang mga taong minsang akala mong kakampi, sila pa pala ang sisira, at hihila sa iyo pababa. Ang mga taon ng pagkakaibigan, ay kayang baliwalain ng iilan, para lamang magkaroon ng kapangyarihan. I felt a pair of arm snakes around my waist. Sa amoy pa lang ng taong yamakap sakin, alam ko na agad na si Jackson iyon. Ginawaran niya ng mumunting halik ang balikat, at leeg ko, bago niya isinandal ang baba niya sa balikat ko. Kanina pa kita hinahanap, sabi ko sa'yo diba? Huwag kang aalis sa tabi ko. Parang batang mocktail ni Jackson, habang mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sakin. May ginawa lang naman ako, at saka busy ka, ayokong maistorbo kita. Hindi ka naman istorbo sakin, he reasoned out. Pinaharap ni Jackson ako sa kanya, saka ako ginawaran ng halik sa noo. Napapikit na lang ako, dahil sa sensasyong dala ng simpleng paghalik niya sakin. Hinalikan niya rin ang tungki ng aking ilong, bago niya tuluyang pinaglapat ang mga labi namin, na agad ko rin namang tinugan. I felt him smile in between our kisses. I won't let them ruin this man in front of me. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila na sirain ang pangalan ni Jackson na matagal niyang pinaghirapan. Wala nang iba pang nararapat na maging pangulo ng bansa kundi ang asawa ko lamang. I will do my best to protect Jackson and his position as the country's president. Malamig dito. Pumasok na tayo sa loob. Inilahad ni Jackson ang kanyang palad sa harap ko, na agad ko rin namang tinanggap, at pumasok na kami sa loob. Kung mayroon mang dapat masira dito, ay ang mag-asawang Acosta yon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.